Papasok ng Game 3, magulo ngayon sa New York. Bukod sa mahal yung ticket na nasa $2,000 ata mahigit yung pinakamura, na parang nasa 800 ata lang yun bago mag-umpisa ang finals. Kahit si Josh Hart hindi makapaniwala sa laki ng tinaas ng presyo. Ang tagal inintay ng mga fans na makabalik sa finals ang Knicks tapos hindi ma-afford ng iba. Kasunod kasi yan na manonood din ng Game 3 si President Trump kaya humigpit ang security sa Madison Square Garden. Kahit yung ibang mga player tumatanggi sa question regarding kay President Trump. Marami ding pumaldo dun dahil manonood si President Trump. Meron kasing tayaan online dun. Kasama din sa security na pinatatanggal or pinaka-cancel ng NYPD ang watch party sa labas ng arena na marami mga fans ang na-disappoint at nagalit. Madami ding mga pulis ang dineploy para sa Game 3. Parang nasa 2 wins away na lang ang iniintay. Possibility pa na magkaroon ng gulo sa New York. Si Jalen Brunson naman sa 2 games may average sa finals na 25 points, 4 rebounds, 4 assists, 2 steals, 33 and 23%. Ganong kababa ang average ni Brunson sa finals ngayon. Pero ang kailangan lang naman niya last quarter. Sa 4th quarter kasi si Brunson may average na 10 points, 1 rebound, 1 assist, 1 steal, 44 and 25% mula sa 3-point area. Hanip din sa clutch si Brunson. 2 games din na may average siyang nasa 38 minutes. Meron ding reported injury sa tuhod at sa paa niya. Pero hindi yon nakalista sa NBA website. Ang 2 injury na yon nakuha niya nung Game 1 na matapakan siya ni Cornet at nang mabangga din siya ni Harrison Barnes. Nakamonitor siya since Game 2 pero hindi nilalagay ng Knicks sa injury list. At hindi rin nila nilalagay ng restriction. Common naman kasi yun sa mga player na kapag nasa finals na kahit may injury naglalaro. Tulad ni Luka noong 2024, si Haliburton noong 2025, meron siyang calf injury na tumuloy pa rin ng Game 7. Parang Game 5 or Game 6 pa lang meron na siyang injury nun. Si Karl Anthony Towns naman malapit na mag-champion, puwera usog, mukhang magbabago din ang isip ni Anthony Edwards. Dahil nga si Kevin Garnett mula Minnesota lumipat ng Boston, nag-champion. Si Andrew Wiggins na trade papuntang Golden State, nag-champion. Si Edwards na lang yung nag-iisang player doon na nagsimula talaga sa kanila ang hindi pa nag-champion, baka may possibility pa lumipat. Common din kay Towns na lagi siyang nasa report. Parang nung nakaraan January or February habang nasa halftime pa lang ng game. Kontra San Antonio rin ata yan or Dallas May rumors din agad na iti-trade siya. Ngayon naman, 2 panalo pa ang kailangan itong si Towns para mag-champion sa Knicks. May nilagay agad report na may possibility bitawan si Towns dahil sa contract niya. So hindi pa naman expiring contract si Towns. Meron pa siyang 57 at 61 million na player option. So nasa 2 taon pa si Towns. Pagkatapos kasi ng finals, papasok si Towns sa eligibility pagdating sa contract. 4 na taon ang pwede niya makuha. Pero 4-1 yun dahil papalitan ng player option ng 2028. Kaya imbes na 4 na taon, 3 taon lang ang makukuha niya. 4 years na 272 million aabot ng 60 to 7 million per year. Aabutin din ng contract extension ni Brunson. Parang lumalabas ngayon naging alay si Towns para sa Knicks kapag nag-champion sila. Dahil nga si Brunson nagpababa ng kontrata at parang pinangakuan na makakakuha siya ng max contract oras na pumatak yung player option. Hindi pwede magsabay si Brunson at itong si Towns dahil lalagpas sila sa tax apron. Ngayon pa nga lang nasa 16 million na lang sila sa natitira sa second tax apron. Hindi naman sa mahihirapan silang mga bonan lineup for next season, mga minimum contract player lang din ang pwede makuha nila at intact pa rin yung core player ng Knicks. Yung naging performance ni Towns kay Wemby ang magiging rason para mag-isip ang Knicks na wag bitawan si Towns. Siya ngayon kasi ang frontrunner sa Finals MVP kasama si Brunson. Si Towns may average sa Finals ng 19 points, 12 rebounds, 4 assists, 56 and 43%. Si Charles Barkley na isa sa mga botante dahil nga part ng media, iboboto niya si Towns para manalo ng Finals MVP. Pero sa average, mas mataas pa rin si Brunson. Kaso pang clutch kasi si Brunson, si Towns halos buong game na nasa loob siya ng court, nako-contain niya si Wembanyama. Si Jordan Clarkson naman nakalaro nung Game 1 nang mawala si Brunson pansamantala dahil sa injury. Nung Game 2 hindi siya nakalaro dahil ang nilagay ni Coach Mike Brown si Jose Alvarado.
Pero ang pinaka-consistent player sa Knicks sa second unit si Landry Shamet. Meron siyang 13 points, 1 rebound, 1 assist sa loob ng 30 minutes. Meron pa siyang almost 48 and 46%. Kahit si Jeremy Sohan hindi rin naman nakakapasok. Pero at least magcha-champion ka na, hindi pa pagod. Nagre-rely kasi si Coach Mike Brown sa kanyang tatlong guard sa bench. Si McBride, Alvarado, Shamet na mahirap tapatan talaga yung ginagawa ngayon ni Shamet sa loob ng court. Ang chance di umano ni Clarkson kung si Bronson magiging katulad ng Game 1, unexpected na mawawala sa court. Or kaya magkaroon ng garbage time ang Knicks or San Antonio para makapaglaro si Clarkson. Siya din kasi ang may hawak ng lowest win share sa playoffs or finals.